Isang 24 anyos na babae mula Leyte ang naputukan ng ugat sa utak. Araw-araw kung sumakit ang ulo ng 24 anyos hanggang noong August 2022, may pumutok na ugat at nagkaroon ng pagdurugo sa kanyang utak. Nagbuhol pa lang ilang ugat niya sa utak dahil sa brain arteriovenous malformation. EVM. Okay, so sabi dito, bata, no, 24 years old babae, halos araw-araw sumasakit ang ulo. Again, pag headache, meron pong dalawang uri yan. Pwedeng secondary or primary. Kapag sinabing secondary, yan po yung may pinanggagalingan or may ibang dahilan kung ba't sumasakit yung ulo. Pwedeng infection, pwedeng kagaya nangyari kay ma'am, may mali sa ugat sa brain niya, pwedeng may bukol. Pag primary naman, ito yung tinatawag nating migraine. And ito yung kadalasan na pinapacheck ng pasyente sa mga doktor. Pag primary, usually, hindi yan dahil sa bukol, hindi yan dahil sa mga infection. Kadalasan dahil yan sa kulang sa tulog, o kaya naman dahil sa sobrang stress. So ito another video from GMA News, and ang sabi dito, babae sa Leyte na putukan ng ugat sa utak dahil sa sobrang kakaisip. Kaya parang nawalan kami ng lakas ng loob para ma-proceed. Sa raw nang nangyari sa kanyang utak dahil sa sobrang pag-aaral at matinding pag-iisip. Kaya nga, kung gagawa kami ng research, tinutodo ko na lahat. Stress po sobra kasi during that time po, modular po kasi. Then face-to-face, gawa po ng modules. Then mag-ano na naman, scholar po kasi ako sa school. Na-maintain din yung grades ko. Kaya may added pressure kasi may maintain pala siyang grades. Kasi scholar si ma'am. So bawal siya magkaroon ng mababang score sa mga exams. Siguro na stress. Sobra-sobra nga yung pag-iisip and pressure sa mga examination. Aral, halos hindi na magpahinga, halos hindi na kumain. Huwag masyadong magpuyat. Paano yan kung magkasakit ka? Aanin yan ang matanggap mo kung ang health mo ay hindi na makaya. Actually, nakita ko to si ma'am sa kanyang TikTok account. So, si Ma'am Jess Valens. And ang daming views ng kanyang TikTok video. So, makikita natin dito, meron siyang suot, no? Medyo parang kakaiba. Makikita natin nakatusok dito talaga sa ulo niya. Parang ang sakit tingnan, no? Ayan, no? Hi guys. So, this is it. Taod na gid ako head frame. Wala na siya sakit, pero pag taod, sakit. So, hindi ko po masyado maintindihan yung language, no? Comment nyo na lang po sa baba kung ano yung pagkakaintindi nyo. Pero, ang narinig ko is meron daw siyang head frame, tapos nabawasan na daw yung sakit. Yung head frame po, yan po yung suot niya. Head frame po yung tawag dyan. Mamaya alamin natin kung para saan yan. Pero, at least, hindi ako umiyak. Look at this. Tuso. O, kita naman natin, no? Talagang nakabaon yung parang tornilyo or parang screw nung head frame dito sa kanyang dalawang noo. Mahirap po gumalaw pag may ganyan. Hi guys, sumana ko gi MRI. Kumana sab ko gi angiogram. Ijud lalim akong kaagi rong adlaw. Kita mo ani ano. Talagang may screw po, no? Tarawa to so kaayo siya o. Pero laban lang for the AVM fee. So, I think diagnosed na talaga siya and alam niya na meron siyang AVM. Again, hindi ko po masyado naintindihan yung language, pero narinig ko po is yung MRI tsaka angiogram. So, ito po ang perfect example ng AVN. Again, ito po yung pinakalabas, yan po yung bungo, tapos yan po yung skin, tapos syempre ito yung brain. Alam naman natin yung itsura niyan, parang may mga uod-uod. At ito nakikita natin malaki na gulo-gulo na parang kulot-kulot na kulay black. Yan po yung mismong AVM or arteriovenous malformation. Pag sinabing AVM, yung artery or yung ugat na naghahatid ng dugo papunta sa brain, tapos yung veins or yung ugat na nagde-drain or nag-absorb ng dugo na galing sa brain, nagkumpul-kumpul po. Kaya naging ganyan yung itsura niya. Para siyang spaghetti, kulo-kulubot. Kapag normal na MRI ng brain po ng tao, ganyan yung itsura. Wala tayong makikitang mga gulo-gulo na ganyan. So, kitang-kita po yan sa MRI. At ito naman po yung angiogram. Ang angiogram, isang uri po yan ng x-ray na real-time. Di ba yung x-ray na alam natin, hihingang malalim, hold your breath, tapos pipicturan. Dito sa angiogram, real-time po, ibig sabihin gumagalaw. So dito nag-inject tayo ng tinta sa ugat ng pasyente. Tapos yung tinta na yun, umabot siya sa brain, sa mga ugat sa brain. And nakikita yung tinta na yun sa x-ray. So, ito siya. Yan. Tinta po yan. Since yung tinta ay nasa loob ng ugat, makikita natin yung itsura ng ugat ng brain. Ito po, yan. Ugat, ugat, ugat. Tapos, ito po yung AVM ng pasyenteng ito. Ang pasyenteng ito, 25 years old na babae din. Tapos, nagko-complain din ng sakit ng ulo.
Yan, ito po yung ibang view. So sabi ni It's Merichelle, ano pong symptoms sa AVN? Unsay symptoms ng AVN? Can you share po? Sabi ni Jeff Vlog, ako sumasakit ang ulo ko pero sa bandang likod lang. Sabi rin ni Ma'am Jess, nag-reply siya, yung iba nga po sir, sumasakit ang ngipin. Kahit walang sira sa ngipin, yung pala meron ng AVM. So pwede rin yun mangyari, totoo po yan. Akala nila, sakit lang ng ngipin, pero may problem na pala sa loob ng bungo. Nagkakaroon lang ng referred pain na tinatawag. Yung problem nasa brain, pero yung kirot nararamdaman dito sa bandang ngipin. Posible po mangyari yan. Ang AVM po, pwede yan makita kahit hindi sa brain. Pwede yan sa ibang parte ng katawan. Pero kadalasan kahit ako yung mga nakikita ko before, sa brain talaga. Tapos mga bata. Hindi lang sakit ng ulo, pwede rin yung iba nagkakaroon ng seizure, yung iba nahihilo, yung iba nagkakaroon ng speech problem or nabubulol, or yung iba nawawalan ng malay. Parang nagkakaroon ng stroke. Remember, anything na nagkakaroon po ng space occupying or nagkakaroon ng bukol sa loob ng brain, pwede siya maging kamuka ng stroke. Na-diagnose po ako ng AVM 2022, pero ruptured na po siya, meaning pumutok na po siya at nagkalat na po yung dugo sa buong ulo ko. At dahil po sa dugo na yun na nagkalat sa buong ulo ko, it caused severe headache po. Very lucky si ma'am and very blessed si ma'am kasi kahit pumutok na yung AVM niya, andito siya ngayon and nag-undergo pa rin ng treatment. Kasi sa mga previous cases ko before, kapag naputukan ng ugat, especially kung aneurysm or AVM, medyo hindi na sila nakakapagsalita, hindi na nakakalakad, pangit na yung kalagayan ng pasyente. Yung iba naman talagang natutuluyan na, hindi na naoperahan. Pero si ma'am, buti na lang okay siya ngayon and I think nag-undergo siya ng treatment. So, ito daw yung 2022, na-videoan siya. Kawawa naman, oh. So, ang hirap po niyan, may kasamang hilo, pagduduwal, sakit ng ulo na hindi mo mawari kung saan nanggagaling. Tapos, hindi mo alam kung kailan matatapos yung kirot. Sabi rin niya dito, everyday po ganyan yung senaryo namin. Sabi nila, critical daw po at that time, and yet here I am, ang laki ng improvement ko. So, sabi rin niya dito, hindi pa daw siya na-opera nito. Bago pa lang daw pumutok yung ugat, kaya sobrang sakit daw ng naramdaman niya. So, ito po isang pasyente na 50 years old female. Sa pasyente na to, pumutok na yung kanyang AVM. Ruptured AVM na to. May pangina ng katawan at sakit ng ulo. So again, ito po ay CT scan. Ito yung bungo, yung kulay puti. Brain po itong nasa loob. And kita natin sa tuktok pa lang ng brain, no? May mga puti-puti na. Yan po parte po yan ng AVM. Tapos pag binaba natin dito, ang tawag po dito ventricles yan, yung mga itim-itim. Dapat po wala ring puti dyan. Dapat completely black yan. Ngayon, sa pasyenteng to, meron na ring puti sa loob ng mga ventricles. Yan po yung mga kwarto sa brain. And yung mga puti na yan, dugo po yan. Hindi po yan normal. Kasi kapag normal na pasyente po, ganito po yung itsura ng ventricles. Yan, no? Black na black. Pero pag merong dugo sa loob, may puti. Ibig sabihin, pumutok na po yung AVM. May pagdurugo sa loob ng utak. So, ito po ibang video rin niya, no? Pinapakita yung tusok niya sa noo. Gitusok gyud na siya sa ilaw, ma'am. Hindi ko naintindihan po yun. Pa-comment na lang sa baba. Yung sagot niya, yung tusok po hindi po lumalagpas sa buto, pero medyo malalim po. 4 po pala yung tusok ko. 2 sa harap, 2 sa likuran. Tapos makikita natin may mga measurement po no, sa gilid ng bakal. Yan, ito yung nasa likod. Tapos may mga screw. Parang sakit tingnan, no? So, Dok, ano nga ba tong bakal na nakakabit kay ma'am? Bakit parang nakakatakot tingnan? Actually, ang ginawa po kasing surgery or ang ginagawang treatment kay ma'am ay yung tinatawag na gamma knife surgery. Isang uri po yan ng operasyon na hindi kailangang humiwa ng malaki sa katawan ng tao. So, ganyan na po ngayon sa modern medicine. Pwede na pong matanggal yung mga bukol sa brain or mga abnormality sa brain na hindi bubuksan yung bungo. So, medyo nakakatakot lang pakinggan yung gamma knife pero hindi naman po yan literal na knife. Ang nangyari po dyan, gumagamit tayo ng radiation. Yung radiation na yon, fino-focus po or nakasentro lang dun sa bukol sa brain niya or dun sa abnormality sa brain niya. Remember, yung radiation po ay nakakamatayan ng cells, di ba? Ang perfect example niyan yung UV rays. Isang uri po yan ng radiation and kapag nasobrahan tayo sa UV rays sa araw, nagkakaroon ng pagkamatay ng skin cells. Doon nagkakaroon ng mga premature skin aging, doon naglalabas yung wrinkles, or sa mga worst case scenario, doon nagkakaroon ng skin cancer. Dok, bakit kailangan i-radiation yung brain niya? Di delikado yun. Paano yung brain ng pasyente? Baka maapektuhan. Ang kinaganda po sa gamma knife radiation, ang naapektuhan lang po or yung cells na namamatay lang ay yung mga abnormal cells. Yung mga katabing normal cells, hindi po yun naapektuhan. So, nangyayari, targeted. Targeted po yung treatment dun sa AVM niya. Yun lang yung papatayin, yun lang yung papaliitin ng gamma knife.
Perfect na perfect po yung procedure na to sa mga malalalim na bukol sa loob ng brain na kung saan kapag inoperahan at kapag binuksan yung bungo, mas risky. Kumbaga, mas mataas yung risk kaysa sa benefit. Since malalim kasi yung bukol so marami silang mga galaw na tissues or marami silang gagalawin na parte ng brain. Unlike pag gamma knife, concentrated dun sa maliit na bukol, kahit gaano pa kalalim yan sa brain. Ginagawa rin to sa mga benign na bukol tulad ng acoustic neuroma, mga bukol din po yan sa brain, and yung iba't ibang klase ng arteriovenous malformation or yung mga abnormal na ugat sa brain. Doc, para saan po yung suot-suot niyang head frame? Bakit parang sakit tingnan nun? So, yung suot po niya, masakit po talaga yan, lalo na kapag walang anesthesia na nilagay. Pero bago naman po ilagay sa inyo, lalagyan po ng anesthesia para mamanhid, and then itutusok po talaga. Ginagamit po yan para guided and para nakasentro, para hindi po lilihis yung mga radiation na itatarget dun sa brain tumor. Kumbaga, panukat po yan or pang-guide para hindi siya matamaan yung ibang parte ng brain. Also, importante po yan sa positioning ng pasyente kapag ipapasok na siya dun sa machine ng gamma knife. Yung gamma knife na machine para rin po yung CT scan or MRI na ipapasok yung ulo ng pasyente. So, ilalak po dyan yung head frame para hindi maging malikot yung pasyente. Kailangan po magsuot ng head frame and para correct yung position niya. Para saktong-sakto yung tama ng radiation papunta dun sa abnormal na tissue ng brain. Hindi po yun masakit yung tusok, ma'am. Masakit lang po siya tingnan. Risky kasi siya kapag gumalaw ako, ma'am. Baka ibang nerves yung matamaan. Hindi man pala siya nahihirapan kasi, ayun nga, nakaganon lang naman Tapos sabi nga niya, hindi naman yan nakatagos sa bungo. Nararamdaman ko po yung parang bugbog po sa ulo ko. May pasa pa po kasi tapos dalawang bukol sa likod. Ang kagandahan din po nitong gamma knife, hindi na po kailangan ma-admit ng pasyente. Kumbaga, 2 to 3 hours lang or 1 to 2 hours lang. Habang andun ka sa loob, tina-target na yung mga tumor. And then after nun, lalabas ka na, punta ka lang sa recovery room saglit, and pwede ka na umuwi. May mga ilang side effects lang po naramdaman yung mga pasyente. Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo, naduduwal, o kaya sumasakit yung ulo. Ang ilang downside lang, hindi po to one-time procedure. Kadalasan inuulit-ulit to, may mga sessions po yun para dahan-dahang papalitin and papatayin yung mga abnormal na tissue sa brain. Depende po yan sa case nyo. Sa case ko po, 650k po yung package ng gamma knife surgery. Ang sakit. Okay, so sa kanya daw ay 650,000 yung package kasama ng MRI tsaka angiogram. So medyo masakit po sa bulsa. Excluded po yung mga other hospital fees and laboratories. Mga nagtatanong kung magkano lahat ang nagastos ko. Umigit po mulang nasa 800k plus. Ang sakit, 800k plus na yung nagastos niya. Doc, ano po yung mga risk factors para magkaroon ng AVM? Again, AVM isa po yun sa mga sakit na kung tawagin natin ay idiopathic. Hindi natin ma-pinpoint kung ano ba talagang dahilan. Pero ilan sa mga risk factors niyan, kung meron genetic defect na tumatakbo sa pamilya nyo, kung may family history, pwede po yun mapasa sa inyo. Or kung meron kayong trauma or nagkaroon ng operasyon sa ulo or dati kayo na aksidente, pwede pong magalaw yung mga ugat sa brain nyo na pwede mag-develop to AVM. Ilan po sa mga komplikasyon kapag hindi po na-operahan or hindi napagamot, pwede po yan magkaroon ng nana. Okay? Pwede po kasi humalo yung mga bakterya dyan. Ang lalaki ng mga ugat po kasi dyan Di ba? Abnormal yung mga ugat. Pwede humalo yung bakterya. Pwede sila dumami doon, magkaroon ng abscess or nana. Sa mga bata naman, pwede rin magkaroon ng mga developmental delays. Okay? So, yung action nila or yung intelligence nila hindi akma sa kanilang edad. And of course, pwede po yan pumutok parang nangyari kay ma'am. Dok, ano pong gamutan? Operasyon lang po ba? Wala po bang pwedeng inumin lang na gamot para lumiit to? Ang sagot po dyan, wala tayong pwedeng inumin na gamot. Kung ano man yung nakikita nyo sa internet na pwedeng inumin ng pampalit ng AVM, hindi po yan totoo. Ang nag-iisang sagot lang po dito ay operasyon. Sa operasyon, pwede po yung bubuksan, yung bungo, kumbaga yung traditional na ginagawa, and pwede rin naman tong gamma knife. Sa safety, sa effectiveness, kung sino yung mas maganda yung kakalabasan, depende po yan sa location, sa sukat ng bukol, at sa estado ng pasyente. Lahat ng po yan ang magdidesisyon ay yung mga surgeon. And aside po sa operasyon, ito ginagawa rin namin to. Ito yung tinatawag na embolization or babarahan. Yung ugat na abnormal, para mamatay siya, babarahan natin. So, walang dugong pupunta doon. Kapag walang dugong pupunta doon, mamamatay siya ng kusa. So, ito yung pasyenteng to ay 44 years old, lalaki naman to, may sakit din ng ulo at nahimatay siya. So, itong A, ito yung AVM niya. Again, yan po yung tinta na in-inject dun sa angiogram, sa x-ray. Tapos, ito po binarahan na. So, after pagkabara, pagka-embolize, nabawasan po yung mga kumpul-kumpul ng ugat. And then, 2 years after barahan,
wala na po yung AVM niya. So, kagaya ng Gamma Knife na walang hiwa or walang pagbubukas sa bungo ng pasyente, ito rin wala rin binuksan sa bungo. Nagkaroon lang tayo ng pag-i-inject ng tinta, nagpasok lang ng catheter, and naglagay ng pambara dun sa abnormal na ugat. Dok, paano po makaiwas dito sa AVM? Since ang pinaka-specific na sanhi ay hindi natin alam and pwedeng mamana, ang pinakamagandang advice po ay kung may naramdaman tayo na kakaibang headache na yung sakit ng ulo natin ay gumagrabe paglipas ng panahon, tapos minsan may kasamang pagkahilo, pagduduwal, panlalabo ng paningin, o kaya pagkabulol, maganda po kung magpa-check na agad sa doktor para malaman. Kasi minsan maliit pa yung AVM tapos kapag napabayaan, lumalaki. And kapag mas malaki na, syempre mas mahirap na po yung gamutin. And para sagutin yung video ng GMA News na kung saan dahil daw sa stress at sobrang pag-aaral o pag-iisip yung nag-cause ng AVM, of course wala yun sa mga nabanggit nating causes kanina. Hindi po yun related, wala pong scientific evidence yun. Pero of course, ang stress may epekto yan sa mental health or sa emotional and mental well-being ng pasyente. Pwede yan makapagdulot ng mga mood swings, pabago-bagong mood, nagkakaroon ng depression, anxiety, and minsan nahihirapan sila matulog. And overall, pwede mag-deteriorate or bumaba yung resistensya ng katawan. Kung may nakita ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Jens Valens, salamat po sa pag-share ng story nyo and sana po ay tuloy-tuloy na po yung inyong recovery and tuloy-tuloy ang inyong treatment para sa inyong AVM.